Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pag-arangkada ng implementasyon ng full face-to-face classes sa bansa, lumabas ang malaking problema sa siksikan sa ilang paaralan. Sa dami kasi ng mga estudyante, di na sila mapagkasya sa mga silid-aralan. Bilang solusyon ng Department of Education, pinayagan muna ang higit 50 paaralan sa Metro Manila na mag-blended o di kaya'y full distance learning. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Ian Cruz at Maki Pulido. Isang Batasan Hills National High School sa mga eskwelahang may pinakamalaking populasyon sa bansa. Sa whiteboard na ito nakasulat ang pagbibilang ng mga guro kung paano nila ipagkakasya ang kanilang 18,638 na estudyante sa 107 classroom. Kung ipipilit kasi nila ang utos ng Department of Education na full face-to-face classes simula ngayong araw, aabot sa 70 ang mga estudyante sa bawat classroom. 2 shifts na ito sa lagay na yan, morning at afternoon shift. Siksikan, talaga namang hindi conducive to learning yun at ganoon sa mga bata. Kaya nag-compute uli sila para magawa ng paraan. Ang solusyon, ang bawat klase sa morning at afternoon shift hahatiin sa Group A at Group B. Salitan ng Group A at Group B ng pasok sa eskwela. 3 araw papasok sa mismong paaralan, 2 araw sa bahay na blended learning. Pero 40 to 45 na estudyante pa rin ang magsisiksikan sa loob. Ang tanging papasok ng 5 araw ay mga nasa senior high school at tinatawag nilang star section. Dahil kahit anong compute, di talaga magkasya. Umaapilang Batasan Hills National High School na payagan silang ipatupad ito. Dumadami talaga yung estudyante. Tapos yung rooms hindi naman nadadagdagan. So ang gagawin ko na naman ulit, maghahati na naman ako ng rooms. Band-aid solution yun Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng DepEd, inaprubahan na ang hiling ng eskwelahan. Pero ang ibang mga eskwelahan sa NCR tulad ng Commonwealth Elementary School, Quezon City, kakayanin naman daw ang full face-to-face implementation. Yun nga lang tulad ng dating gawi, 2 shift, morning at afternoon shift para magkasya ang mga mag-aaral sa bilang ng mga silid. Sapat yun kasi we have the 6 hours contact with the children. So enough yun. But not, I think, in 3 shifts. Ang mga opisyal ng Department of Education sa ilang eskwelahan sa Pasig bumisita. Kapansin-pansin na halos lahat ng mga bata naka-face mask pa rin kahit na optional na ito mapa-indoor o outdoor settings. Sinusunod pa rin naman daw ang minimum health protocols. Kaya kung maraming estudyanteng paaralan, may ginagawa pa rin daw na pag-iingat. That's why pag ganitong congested, nakita nyo naman, humihingi nga po sila ng kakaulangang exemption para lang mabawasan yung traffic natin dito sa loob ng paaralan. Sa bisa ng EO number 7, optional na ang pagsusuot ng face mask maging dito sa loob ng classroom. Pero ayon sa DepEd, sa mga classroom na kagaya nito, mas maigi pa rin na mag-face mask dahil sa dami ng mga estudyante. Since this is voluntary, so mapapansin din naman natin na kahit yung mga bata, parang sanay na din na merong mask. So, ang bili natin ay mag-mask pa rin. Hindi naman siguro paglabag yon. Wala namang problema sa mga estudyante ang isang araw na distance learning kada linggo, pati ng pagsusuot ng face mask sa classroom. Yung COVID po kasi malala para sa mga bata po. Kaya ingat na lang din po kami. Maliit po yung room namin and marami po yung estudyante. So, talagang magkakalapit-lapit po talaga. So, maganda po talaga pag naka-face mask pa po. Sa kabuuan, may 52 paaralan na ang pinayagan pa ring mag-blended learning. Isang eskwelahan naman, ang Manila Science High School, ang binigyan ng permiso na mag-full distance learning dahil kasalukuyan pang ginagawa ang high-rise building ng paaralan. Hinihintay pa ng DepEd Central Office ang ulat sa mga rehiyon kung ilang mga paaralan ang sasailalim sa blended o full distance learning. We want to bring the learners back in school, but we have to bring them back safely also. So that's why under the amendatory DO, we also provided room for exemptions depending on the situation. As the Vice President Secretary of Education, Sara Duterte, has mentioned, we are now studying also the possibility of institutionalizing blended learning. Baka po isa yan sa magiging solusyon natin sa shortages natin sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.
Isinailalim na sa state of calamity ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na rehiyon sa bansa dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Paeng. Posible pa raw yang madagdagan, depende sa magiging rekomendasyon ng NDRRMC. Narito ang pagtutok ni Mav Gonzalez. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Proclamation No. 84 na nagdedeklara ng state of calamity sa 4 na rehiyon sa bansa dahil sa laki ng pinsalang iniwan ng bagyong Paeng. Kabilang dyan ang buong Calabarzon Region o ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ganon din ang buong Region 5 o ang Bicol Region. State of calamity rin sa buong Region 6 o ang Western Visayas Region at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tatagal ang state of calamity ng 6 na buwan o mas maaga kung babawiin ng Pangulo. Ayon sa Republic Act No. 10121, ang state of calamity ay pwedeng ideklara sa mga lugar na tinamaan ng sakuna kung maraming namatay o nasaktan, may malaking pinsala sa ari-arian at naantala na ang kabuhayan at pamumuhay ng mga taga-roon. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity, maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang pondo para sa pagtugon sa kalamidad. Maaari rin ang pagpapautang ng walang interes at ang pagpapatupad ng price ceiling para mapigilan ng overpricing, profiteering at hoarding ng mga pangunahing bilihin. Kung ang area ay under state of calamity, it intends to report on funds for the repair and safety of upgrading of public infrastructure and facilities. Pwede ka mag-impose ng price ceiling on basic necessities and prime commodities. Pwede ka mag-grant ng low-interest loans sa mga pinaka-apektadong section ng population. Hindi po pwedeng magkakaroon ng price movement for the next 60 days unless the price freeze is lifted sooner by no less than the President. Bukod sa 4 na rehiyong binanggit sa Proclamation 84 ng Pangulo, isinailalim din sa state of calamity ang ilang bayan at munisipalidad sa Cagayan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Cotabato. Inaprubahan na rin ng sangguniang panglusod ng Muntinlupa City ang deklarasyon ng state of calamity dahil daw sa naging pinsala ng bagyo. Ngayong patuloy pa rin ang damage assessment sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Paeng, maaaring madagdagan pa raw ang mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isolated ang probinsya ng Antique dahil sa mga nasirang tulay at kalsada roon dulot ng bagyong Paeng. Pahirapan tuloy ang pagpasok ng tulong at mga produkto. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtumbahang puno at nagkasira-sirang bahay na nabalot sa makapal na putik. Yan ang iniwan ng pagbahang dulot ng bagyong Paeng sa Barangay Badyang sa San Jose de Buena Vista sa Antique. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, nagsisimula ng maglinis ang ilang residente. Kaya may mo ba kay amo ng tubig buhay mo basta diyan gyapon kami silid eh. Nabutas lang pag gyapon ko diyan sa silid. Kaya magimas butas gyapon, magsagam butas gyapon. Gayunman, hindi maiwasan ng ilan na mag-alala sa kanilang kalusugan. Bisan matapos ang uran, diyan gyapon mamo nagahalin sa piyak nga balay, ura gyapon paguntat ang tubod ti mga estudyante kisa maglubas basta gyapon bisan walat uran. Malaking problema rin ng probinsya ang maraming kalsada at tulay na nasira. Sa ngayon, pansamantalang gumagamit ng rubber boats ang mga rescuer upang maisakay ang mga tatawid na residente o relief goods. Plano ng DPWH na magtayo ng mga pansamantalang tulay o Bailey Bridge upang may madaanan ang mga sasakyan patungo sa Northern Antique. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang tulay sa Barangay Uyungan, Semiagao, Iloilo. Kaya pahirapan din ang pagtawid ng mga pangunahing produkto sa probinsya mula sa Iloilo. Ayon kay Governor Rodora Cajao, we are isolated from Region 6. Ngayon, ang probinsya namin is an island. Malaking problema raw kung matatagalan pa ang pagsasaayos ng mga tulay dahil magkukulang ang supply nila ng gasolina. Nag-order tayo sa mga gasoline station na huwag mapa-full tank. 500 pesos lang muna. Ang gasolinahang ito nagtigil operasyon muna. Sarado kami ma'am, umpisa pa sang 31, wala na kami sang stocks. Ubus kita nga mo nga produkto. Ay hindi mamakagi ang delivery dito sa Naguba Katulay sa may Miagao.
Sa tala naman ng RDRRMC6, may 11 katao sa probinsya ang nasawi dahil sa pagbaha o landslide. Nasa halos 6,000 na pamilya o mahigit sa 22,000 katao ang nasa evacuation centers. Sinuspende na rin ang klase doon hanggang sa Lunes. Ilang cabinet members ang dumating kaninang umaga sa Antique upang magsagawa ng aerial inspection. Nakipagpulong din sila sa local officials ng probinsya. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Zen Kilantang, nakatutok 24 oras. Nakiusap ang grupo ng mga guro sa Department of Education na huwag munang ipasauli ang mga gadget na ipinahiram sa kanila nitong pandemya dahil sa online learning. Giit naman ng DepEd para sa mga estudyante ang mga naturang gadget at hindi para sa mga guro. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Noong kasagsagan ng pandemya, nagpahiram ang DepEd ng mga laptop, desktop computers, tablets at smartphones sa mga guro para may magamit sila sa online learning. Sa memo ni Nooy DepEd Undersecretary Elaine Pascua noong April 2020, nakasaad na ibabalik ng mga guro ang mga laptop kapag nagbalik na sila sa regular classes. Sa memo ng DepEd Schools Division Office ng Quezon City nitong September 2022, pinababalik ang mga gadget dahil ipinatutupad na ang 100% physical attendance ng mga taga-gobyerno, kabilang ang mga guro. Nakasaad din sa memo na pwede pa rin namang mahiram ng mga guro ang mga gadget pero for official use only, matapos magpaalam sa kanilang paaralan. Gusto ko pong ipaliwanag na noong pandemya po, dahil kailangan po nga ng mga teachers, ng ating mga laptops, saka yung use of laboratories. So pinahiram po yung mga yon na ginagamit ng mga bata during the pre-pandemic, yung mga laptops na yun, saka yung sa computer laboratory. So since naka-memorandum receipt po sa school, kailangan na rin pong ibalik sa school. So yung issue po na kailangan ibalik kasi hiniram po. Pakiusap ng Alliance of Concerned Teachers Philippines, huwag nang bawiin ang mga gadget dahil ginagamit ito ng mga guro sa kanilang pagtuturo, mapa-online learning o face-to-face man. Gusto ng ating departamento na yung mga guro ay gumagamit ng technology sa pagtuturo. At ano nga ba yung gagamitin ng mga teachers kung ipapabalik mo itong mga gadgets na ito? Opo, so hindi lang po siya for distance learning, sir? Hindi lang po siya sa distance learning. Sa classroom po, mga teachers po natin, PowerPoint na po yung gamit, no? At ano po yung kanilang gagamitin kung wala po silang computers? Nilinaw naman ng DepEd na pinababalik ang mga gadget dahil hindi naman talaga para sa mga guro ang mga ito, kundi para sa mga estudyante. Those laptops are part of the DepEd computerization program. What does that mean sa DCP natin? Yung laptops po ay hindi para sa teachers. Ang laptops po ay laptops na nasa loob ng ating computer laboratories. The former Undersecretary for Admin, because nasa gitna tayo ng pandemya and they saw the need to, ay pinayagan po nila as an exception na ilabas ng computer lab at ipahiram muna sa mga teachers. Now, nabalik tayo sa in-person, kailangan naman po may magamit ang ating learners sa computer labs. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pumarap sa preliminary investigation ng anak ni Justice Secretary Boying Remulla na si Juanito Remulla III sa reklamo kaugnay ng pagtanggap niya ng padalang high-grade marijuana mula Amerika. Ang hiwalay pang kaso laban sa kanya na hawak naman ng Las Piñas RTC didinggin sa Biyernes. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, exclusive. Unang araw ng preliminary investigation sa reklamong importation of drugs at violation of Customs Code of the Philippines laban kay Juanito Remulla III, anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Kaugnay ito sa pagtanggap nito ng parcel mula sa Amerika na naglalaman ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana. Bandang 2:00 ng hapon, dumating si Juanito sa Pasay City Prosecutor's Office. Naka-shades, face mask at may takip na tuwalya ang kanyang mga kamay. Humarap siya sa panel of prosecutors na binubuo ni na Deputy City Prosecutor Joselito de Asas, Assistant City Prosecutors Alan Mangabat at Serafin Salazar. Binigyan ng kopya ng complaint affidavits ang kampo ni Juanito. Bibigyan din sila ng pagkakataong sagutin ito. 20 minuto lang ang itinagal ng preliminary investigation.
Sinubukan naming kunan ng pahayag ang anak ng Justice Secretary pero hindi ito tumugon. Juanito, may we get your side on the marijuana delivery? Anything you want to say? Ang reklamong hawak ng Piskalya ng Pasay ay hiwalay pa sa kasong hawak ng Las Piñas RTC, Branch 197 na paglabag sa Section 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sisimulan dinggin sa Biyernes. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga abogado ni Juanito na sina Mario Vienco at dating Representative Kit Belmonte na kamag-anak ng ina ni Juanito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready pa rin dahil magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Dahil yan sa low pressure area o yung dating bagyong Queenie, shear line at localized thunderstorms. Namataan ng LPA 355 kilometers east-northeast ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mag-dissipate o mawala. Pero magpapaulan po ang trough o extension nito. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may ulan na sa Central Visayas, pati sa Samar at Leyte provinces. Sa hapon, uulanin din ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan, kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Luzon sa umaga, pero bandang tanghali hanggang hapon, may pag-ulan na sa halos buong Luzon. Kabilang dyan ang Metro Manila, kung saan posible ang thunderstorms. Magiging maalo naman at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Luzon at Western Seaboard ng Central Luzon. Samantala, ngayong Nobyembre, 2 o 3 bagyo po ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng PAR. Ayon sa Pag-asa, kung hindi magre-recurve o lumilihis paiwas sa bansa, karaniwang tumatama ang bagyo sa Bicol Region o Eastern Visayas kapag mga ganitong buwan. Sakit sa ulo kung ituring ng ilang magulang ang labis anilang pagkahumaling ng ilang kabataan sa paglalaro online. Yan daw ang gustong solusyonan ni Senator Win Gatchalian, kaya gusto niyang iparegulate ang online games. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pag mag-umpisa na mag-cellphone, maghapon na yun hanggang gabi, wala nang kainan. Minsan 2:00 na natutulog. Puyat siya sa pagpasok. Iisa ang salarin sa reklamo ng mga magulang at mga lolang ito. Yan ang sobrang pagkahumaling ng kanilang mga anak at apo sa online games. Si Lori, problemado sa grade 8 student niyang anak dahil umaabot daw ng 12 hours ang ginugugol ng bata sa paglalaro online. Pagising pa nga lang daw ng anak, gadget na agad ang hawak nito. Makakatulog ako, minsan maalimpungatan ako, nag-games pa rin siya. So hindi ko makontrol talaga. Apektado na rin daw pati pag-aaral ng bata. Ganyan din daw ang sakit sa ulo ni Lola Josie de Guinio. Paano yung pag-aaral po niya? Sa awa ng Diyos, 25. Dahil sa laro. Oo. Ang reklamong ito ng ilang magulang ang isa sa mga dahilan kaya gusto ni Senador Win Gatchalian na i-regulate ang mga online game. Paraan niya ito para maproteksyonan at magabayan ang mga kabataan, lalo na sa masamang epekto nito. Sa isang pag-aaral, lumalabas na tumaas itong pandemya ang bilang ng mga kabataang Pilipino na naglalaro ng online games bilang kanilang leisure activity kumpara nung wala pang pandemya. Base naman sa gaming statistics, pinalago ng 43 million gamers ang gaming industry sa Pilipinas at Southeast Asia noong 2020. At ang 43 million gamers na ito na naitala noong 2019 ay gumastos ng mahigit $250 billion sa panukalang batas ni Gatchalian. Ipagbabawal na rin ang pagbebenta ng anumang video game na may rating na adults only. Gawa ko for regulation of online games kasi isa ito sa nagiging hadlang sa kanilang pag-aaral. So, imbes na mag-aral o mag-review, mas pinagtutuunan nilang pansin yung paglalaro. Pabor din dito ang 20 years old na online gamer na si Raven. Mas makabubuti raw ito sa mga minor de edad na tila lulong na sa laro. Dapat po, hindi po sila madik sa ganito kasi dapat po, libangan lang po talaga siya. Na dapat, hindi buong araw na ito lang yung ginagawa nila. Bata pa sila, marami pa dapat silang gawin.
Pero habang wala pang batas tungkol dito, mainam na kontrolin at disiplinahin ang mga bata para hindi mahumaling sa mga online game. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kumpara noong Undas 2021, mas kaunti raw ang naitalang krimen ngayong taon kahit mas marami ang bumisita sa mga sementeryo. Nakatutok si Rafi Tima. Sa dami daw ng nagkalat na pulis sa Metro Manila nitong Undas, mahigit kalahati ang ibinaba ng index crimes tulad ng murder, rape at homicide kung ikukumpara noong Undas 2021. Ito ay bagamat dagsa ang mga tao sa mga sementeryo ngayong Undas 2022 sa kanilang pagbubukas matapos ang 3 taon. Bumaba tayo ng 57.94%. Yung pagbaba ng krimen ay pwede nating i-attribute sa police visibility at yung pinatupad ng ating Chief PNP na 85% deployment. Dahil sa anilay tagumpay ng police visibility, sunod nilang misyon ang mapababa din ang bilang ng krimen ngayong paparating na Kapaskuhan. Inaasahan na raw ng PNP na posibleng dumami ang bilang ng mga krimen tulad ng pagnanakaw dahil na rin sa pagbabalik normal ng economic activity sa buong bansa. Karaniwang krimen daw ang pandurukot at pagnanakaw, kaya paulit-ulit ang paalala ng mga pulis kapag nagtutungo sa pampubliko at matataong lugar. Huwag nang magdala ng malalaking halaga ng pera, mga mamahalin at naglalakiang alahas at mga gadgets na hindi naman kailangan. Kung pwede, samantalahin daw ang paggamit ng mga e-wallets para konting cash na lang ang inyong dadalhin. Pagka ganyang matao, nandiyan din yung mga tinatawag nating manda at saka mando, yung mga mandukukot at mga magnanakaw. At saka malaking factor din siguro na uso na rin kasi yung online na selling and shopping ngayon. So siguro mas less yung makikita natin ngayon sa mga crowded places. But just the same, early on ay nag-deploy na tayo ng mga kapulisan natin. Para malaman ang mga bagong modus at iba pang tips kontra krimen, magtungo lang daw sa mga social media accounts ng inyong lokal na police station kung saan nakapost ang mga ito bilang bahagi ng kanilang public information drive. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Relationship goals ang real-life couple na sina Barbie Forteza at Jack Roberto na kapwa nag-i-excel sa kanilang buhay at career. Pag-amin pa ni Jack, mismong siya raw, fan ng character ni Barbie na si Cly sa Maria Clara at Ibarra. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Hindi ko po maipapangako na magiging okay ang lahat. Pero ano siso kumapit ko? Mabibigat na eksena. Hindi naman to totoo. Pero bakit ang sakit? At nakakayak na batuhan ng linya. Malay natin. Sumunod ang makulit mong anak. Naghihintay na pala sa'yo si Basilio sa inyong dampa. Marami ang nadala sa makatotohanang pagganap ni Barbie Forteza. Kaya buhos ang papuri sa kanyang karakter na si Cly sa Kapuso Historical Portal Fantasy Series na Maria Clara at Ibarra. Bukod sa eksena kung saan ipiniit si Sisa. Yung iyak ng mga bata ni Sisa. Naririnig mo ba lahat yun? Dahil kung oo, ay grabe ka naman. Goosebumps din ang hatid sa viewers ng eksenang ito ni Cly sa loob ng simbahan. Kahit man lang sa kwentong to, iligtas mo ang mga nanay na inaabuso. Kaya naman hindi lang fans ang napapawaw sa galing ni Barbie, kundi pati na rin ang kanyang proud boyfriend na si Jack Roberto. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, napaka-basic sa'yo lahat ng parang effortless lahat ng ginagawa mo. Pero sobrang effective, sobrang galing mo sa genre mo na yan. Pag-amin ni Jack, fan daw siya ni Cly at Crisostomo Ibarra, played by Dennis Trillo. Grabe, Lodi, sobrang hands down ako sa kanila. Talagang grabe, congratulations sa Maria Clara at Ibarra. Masaya rin si Jack sa suporta ng nobya sa kanyang achievements in life. Sa isang recent vlog, ipinakita niya ang magiging disenyo ng kanyang 3-story dream home. Sabi niya, good investment daw, at least may napupuntahan yung mga pinagtatrabahuan namin. Excited si Jack dahil sa walkthrough pa lang, makikita na ang modern design ng kanyang living area, dining,
kitchen, master's bedroom na may walk-in closet at guest room. Meron din itong hangout area at sariling gym. Talagang pang family talaga yung bahay. Pero hindi raw biro ang paghahanda para sa pagpapatayo ng kanyang dream home. Sa ngayon, kinokompleto na raw niya ang kailangang permit at documents at very soon ay magsisimula na raw ang construction. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ipinakita na ng kapuso power couple na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado ang cute nilang anak na si Baby D. Sa isang post, idinaan ng Denjen ang inaabangang face reveal ng kanilang baby girl. All smiles ang kanilang pamilya na nagbihis as chocolates this Halloween. Pinusuan naman ng netizens at ilang kapuso stars ang family portrait nilang ito. Hirit ng ilan, very cute si Baby Dylan na pinaghalong Dennis at Jenilyn. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam? Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na. Ako naman si Ato Maraulio, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.